Hello, magandang araw. So, ito yung pinakauna ko sigurong video na i-upload. I think, may ginawa akong video dati pero hindi ko na siya na-edit, hindi ko na siya na-post. So, meron tayong in-order na item. At susubukan natin. Isa siyang power bank from Jaguar Electronics. Nung binili ko siya, the time around 1.3 something, 1.324 ata. So, testingin natin. So, siya ay Jaguar, yung brand. 20,000 milliamperes. Medyo mabigat. Pero supposedly, kaya niya ang 65 watts. So, yung mga laptop, katulad ng MacBook Air, ay kaya niyang i-charge. Nung in-order ko siya sa Lazada, sa Last Mall, may kasama siyang kable na Jaguar din, Type C to C. Kalagay dun sa packaging 100 watts. So, tignan natin. Subukan natin for the laptop kung to-charge. And a pouch. So, ito siya. Ganyan talaga yung box niya. May punit po siya. Tama. Pero, hopefully okay naman yung mismong item. So, ito siya. May kabigatan. Dapat pala may weighing scale para matimbang natin. So, nakalagay dito, sobrang plastic yan. Type C na 1 na port, 65 watts. Pati Type C 2, 65 watts. Hanggang 22.5 naman yung dalawang USB-A. So, meron siyang screen. Hindi ganun kaganda yung plastic. Pero aluminum yung mismong body. Mabigat. Parang nandito yung bigat sa bandang gitna. Yung balance niya. Meron na siyang charge na 78%. So siguro subukan muna natin with a phone lang. So try natin yung USB-A muna. So ayan. Maganda at meron siyang indication kung ilang amperes yung binibigay niya, anong voltage. Lagay out. So, medyo mabagal. Ayun, 0.9. Tataas ba siya? Hindi tumataas. So, baka dahil nasa 80% na yung aking phone. Ayun, 1 ampere. Huwag ko muna. Try natin naman yung Type C. Gamitin natin gamitin natin yung kasamang kable. Medyo weird yung clicking parang manipis yung mga bakal na gamit. Pero again, 1.3 lang to. So yung mga ibang brands mas mahal. Ayan. Nabit na natin sa MacBook Air. Ayan. Siya ay charging at 20 volts, 1.4, 1.5 amperes. Ayan, charging naman nga. So, nakalagay dito, inaalala ko na may post sila na depende sa dami ng nakasaksak, nag-iiba yung capacity. Babagsak to 45 watts yung Type C na port na 1 kapag may kasabay siyang iba. So I think hanggang 3 lang yata ang pwede na i-charge ng sabay-sabay. So try natin magsaksak ulit ng phone. Baka sa Type C port mas mabilis na siya mag-charge. Ayan, may PD nang nakalagay. Power delivery kasi nga mataas yung nilalabas niyang voltage. So nung sinaksak ko yung papuntang lightning, nagbago yung voltage. Charging pa rin naman si MacBook Air. At naging 2.8 amperes ang ating output. Ayan, wala. Parang nag-reset lang. So yan, balik siya sa 20 volts. Pero hindi nag-charge yung aking phone. Parang
Baka hindi niya kaya yung dalawa. Yan, charging and charging pareho. So 5 volts, nag 3 amperes na siya. Charging pa rin naman pareho. Try natin kung bigla siyang titigil. Umakit na 4 amperes. Ay, hindi. Nasa 3.7 nakalagay. Check natin. Charging pa rin naman yung ating laptop. Phone ay charging din. So, siguro subukan natin magsaksak ng isa pa. Kailangan ko lang humanap ng outlet. So, pwede natin gamitin. Kailangan pa ready na kable. Palitan natin itong lightning. Balik natin sa Type A para lang matest natin pag nagsabay-sabay tayo ng multiple. Yan, charging. Tapos charge natin yung ito ay charger ng battery ng camera na ginagamit ko pang record. So try rin natin siyang isaksak through Type C. Tingnan natin kung kakayanin. Now, charge. Yun. Ilaw. And charging naman silang lahat. Including yung ating laptop. Charging silang lahat through one tiny power bank. Yung kabigatan, siguro mga 500 grams ito, more or less. Or even more, baka 700. Ay, hindi. Akala ito 385 grams lang. Pero yung feel niya, medyo mabigat. So, halos kalahating kilo din. Mabilis bumaba yung percentage niya kasi nga may laptop in charge. May cellphone. Nagdagan na ng 1%. Charging to mga batteries. Yung laptop, hindi pa siya nadadagdagan. Pero mas malaki rin kasi yung battery ng laptop. So, try nating tanggalin itong mga to. Kung gaano siya kabilis. Kung ilang percent ang may dadagdag niya in a short amount of time. So, ito yata yung pinakamura kong nakita. And so far, mukha naman siyang legit na power bank na kaya yung high amperage, high wattage na charging. Kasi para sa mga laptop, katulad ng MacBook Air, ang requirement niya ay at least 45 watts lang pala. 40 watts I think to charge na siya. Pero kailangan niya nung mataas na wattage. So, meron akong isang power bank dito. Wala akong review. So, yung Bavin na similar din, 65 watts. Yan. Ito naman, isang Type-C lang. Yun din yung kanyang in-out. And meron siyang dalawang A for out. So, ito yung ginagamit ko pan-charge ng aking MacBook Air kapag nasa labas. So, ngayon, meron na akong extra pa. Kasi bala ko rin gamitin for charging different devices. So, katulad nito, yung battery. Pang-charge ng battery. Charge ng phone, syempre. Pang-charge ng gimbal pag ginagamit ko outside. And other devices. So, malaking bagay yung 65 watts. Kasi pwede ko siyang pang-charge, including yung laptop. Yung biggest advantage nito, may mga iba kasi na power banks. Pag tinignan nyo yung rating nila, 25,000 mAh. Sa ngayon, ang current guidelines as of recording this,
Ang pwede lang i-carry on sa eroplano, locally at least, ay hanggang 20,000 mAh lang na power bank. Pwede ka magdala ng multiple, I think hanggang 3. So, yan, meron kunyari itong dalawa. So, pwede pa ako magdala ng isa pa. Hindi ako sure dun sa 3 ha, pero yung dalawa, sure ko kasi meron akong isa pang power bank na nabibit-bit. Magkakasama sila, hindi naman ako nasisita. Pero may nakita na ako, may nakasabay na ako sa airport na yung kanyang power bank, yung medyo malaki, 40,000 mAh, hindi talaga siya pinayagan dalhin sa aeroplano. Hindi siya pinayagang mag-check-in. I-check-in yun kasi bawal yung batteries dahil minsan may biglang umiinit at susunog yung baterya or yung power bank. Meron din naman na mga tawag dito. So hindi siya pwedeng i-check-in, hindi rin siya pwedeng carry on pag more than 20,000 mAh. Ito yung perfect tawag dito, rating ng power bank. I think yung weight na lang ang kalaban natin dito. Pero I think pareho naman silang tunay na ito so far sa tingin ko 20,000 mAh talaga siya. And magkalapit sila ng bigat. Size-wise, mas maliit ito. Kaya parang maganda yung ito. So, initial impressions lang nitong Jaguar laptop power bank. And so far, so good. Siguro gawan ko to ng follow-up review later kung kamusta yung performance. But for now, ito lang muna and thank you for watching. Kung meron kayong iba pang items na tingin nyo magandang magkaroon ng review, lagay nyo siguro dun sa comment sa baba para subukan nating bumili nung isa sa mga item na yon and yun naman yung ating review. Thank you and have a great day.